Lahat-lahat po kasi galit. Di ba, Wala po nung mahapulas dyan na ng itak po. nagluto tayo ng ginataang tilapia. Yan. Dami po yung tilapia yan. Ginataang tilapia po yung natin na luto. Paborito po ito ni Darlene. Paborito ito ni Darlene at ni Beyonce. Ang luto natin, sama na sa kami lahat ang luto. Sila Doc at sinama ko na kasi para isang mamaya pag uwi ko ng Mangcruz, dala na ako ng ulam namin ni Beyonce kasi marami man to. Gusto din to ni Beyonce ginataang tilapia. Kasi pareho silang dalawa ni Darlene. Mamaya dito si Darlene umuwi kasi hapon pa daw ang napasok kasi exam. Kaya nagluto tayo ng ginataang tilapia. Yan. Ngayon, lagay na natin tong dahon para kakain na. Yan guys, dinamihan ko na ng pitsay. Dinamihan ko ng pitsay. Kasi masarap. Dapat po may talong kaso wala po akong mabili dito. Dapat may talong ito. Kaso wala po tayo mabiling talong. Kaya ang nilagay ko pitsay na lang. Dapat ang ko dyan na ilagay talong at saka pitsay. Kaso walang talong dito sa Taisan. Kaya yan na lang. Ayan na guys yung ating ginataang tilapia. Yan. Dalawang ganito kung nilagay natin para masarap talaga. Ayan. Sarap yan, may gulay na. Sarap kaayo. Sarap kaayo daw, sabi ni Kalingap rin. Yan. Puro po kami isda ngayong linggo na to kasi puro naman po kami karne ng mga nakaraan. So ngayon isda gulay na lang kami. Yan. Kahapon ay tayo. Masarap din yun. Nagustuhan yun ni Darlene yung yellow pin na parang adobo ang luto ko. Ubus po. Yan po ang kinaulam namin kahapon. So ngayon ito naman ginataan. So bukas baka isda pa rin kami. Ibang isda na naman. Na may gulay. Baka magtinola ako ng yan, tinulang isda, malunggay naman ang ihahalo natin bukas. Ayan guys, ayan po yung kasi ito po ang ganito na po yung ko kasi malayo po dito sa sentro, doon sa Dait. Yung kayod na nyug, ito na po ang ito na po yung hinalo natin sa ginataan natin tilapia. Ayan, maya luto na yan guys. Yan guys, luto na yung ating ginataang tilapia. Kaya kainan na kami. Yan. Tara. Punta ka kay Bien. Padala na lang ako dito ding. Punta daw siya kay Bien kasi sabay na sila mapunta sa school. Yan, suli na niya yung kaldero. Sarado mo be, kay si Marshall. Ayan. Ayan. Bauran mo na naman. Hindi, kanina umaga, hindi siya nagbaon. Kanina umaga? Pumasok mo siya? Pumasok niya kanina, hinatid ni papa mo. Tapos? Nagulat ako, maya-maya andito na siya. Panghapon pala daw pasok nila kasi mag-exam lang. Hindi siya magba. Dapat pakainin. Sumabay siya kumain kasi magpasok siya launa. Ewan ko dyan, nagkain na daw siya. Gutom na yun sa school. Saglit lang yata, exam lang, ayaw eh. Pinapakain, ayaw. Ayan po, ito yung ulam niya kaninang umaga. Yan, pabaonan, ayaw man niyang magbaon. Yan na po, kain na po.
Kain na po kami. Yan. Yan po ulam namin. Kain na naman kami. Oras na naman ng kain. Dahil ayaw kumain. Ano siya, mahina lang din siyang kumain. Pakainin ko, ayaw man na. Ewan ko kung ano ba talaga. Ma. Hindi, nakasilpo ka. Ha? Nag-una na? Ba't hindi kasi sinabay? Hindi po, hindi daw po siya ma-exam po daw po siya. Late siya. Baka ihatid. Ihatid ka muna ni Doc. Dito ka muna daw, be. Mag-live si Kuya. Hindi, okay, lang. Daddy. Saan na yun? Alam mo doon? Hindi mo pala alam eh. Dapat alamin mo saan yan siya. Kasi pag tayo lang dito. Daddy! Babalik na si Darlene sa school. Hindi daw niya alam doon eh. Sige na, pahatid ka na lang ni Kuya. Tuturo ko na lang po. Ituturo na lang daw, Kuya. Kaya nga. Sige na. Mag-ano ka muna, sapatos, para mahatid ka. Ayan. Hindi po mag-chinelas lang po. Sige na, hatid daw namin dalaw si Darlene. May pagkain dito sa lamisa, baka kainin ng pusa. Sige. Yung pagkain dito baka kainin pusa. Dade. Yung pagkain sa lamisa baka kainin ng pusa. May pagkain sa lamisa baka kainin ng pusa. Ikaw mo po, sabi nila ako. Na. Ano daw? Say siya eh. Bakit kayo doon sa unahan ng school? Backing sa unahan ng school. Tara, baka malit na yun si Darlene. Takpan na lang yung ulam din. Takpan mo yung ano. Oh! Yan, kunin mo nga yung takip niya, nak. Bakit? Una daw namin si Darlene. Sige na, Kuya. Hatid na. Paano to? Susi. Dalhin mo na lang. Ay, naka-live yan. Hindi pa. Ay, sige na. Mamaya na lang pagbalik natin. Kunin mo na yung ano. Kung gusto mo, pwede ka live nagbiyahe. Hinati daw muna namin si Darlene. Panghapon kasi Darlene, ayaw mo na talagang kumain. Mamaya na lang pagbalik. Yun, hatid na siya ni Kuya. Hatid namin. Oh, Marshall, pasok. Ihatid daw muna namin. Hindi alam ni Kuya doon eh. Hindi pa alam ni Rain kasi hindi pa siya nakapaghatid. Kaya samahan ko muna. Hindi pala ito nadala. Wala naman. Ayan, ito na tayo. Hatid na namin si Darlene. Hanggang anong oras pasok mo? Correct. Alas 3. Hindi ba nag-vlog kami niyan? Baka antayin lang to siya ni Papa mo. Alis yata si mag-vlog yata sila. Baka sama ka ba mag-vlog? Mamaya. Bagay, hindi ka man iwanan ni Doc. Sama yan si Darlene mag-vlog daw sila mamaya. Yan ang mga estudyante, labasan din. Tap ko pala, dahil pala sinadala ko yan sa bahay. Bakit hindi ba masama yan dito sa Hindi ko na alam. naiinitan yung laptop mo? Hindi mo pinasok sa bahay? Dapat lagi yung nasa loob. Kasi mainit kaya dito sa iniiwanan sa loob ng sasakyan. Mainit dyan. Yan, si Kuya. Hindi, first time mo maghatid niya, yan Kuya. Pero nag-jogging na ako dito. Dapat nga nag-jogging ako pagising ko eh. Gutom ako. Yun lang. Sarap ng tulog niyo mga tao sa bahay. Sarap ng tulog. Hindi, maaga kami nagising. Lang ako ulit. Kasi matigas pa yung isda. Ay, wala man akong gagawin. Biga ako ulit. Si Darlene, naglakad lang pa uwi. Lakad lang yan sa kanina. Nagulat nga ako. Nandoon na sakit. Natid yan sa kanina ni Doc.
Kailangan alam mo dito kasi pag nasa Hong Kong si Dr. Love, walang maghatid ni Darling kung hindi ikaw. Hindi naman ako marunong mag-drive. Oh, Mag-drive ka kasi. hindi ako marunong. Diyan ako umikot to. Jogging ako. Lusot man din nun yan sa simbahan. Sa simbahan. Kala ko malapit na layo pa na. Simbahan ang lusot yan eh. Saan yung school dito? Ito? Sa unahan pa. Diretso. Yes. Yan dyan, may binablog kami dyan na. Oo. Yung kaano ni... Oo, nakapunta na kami dyan. Nakablog kayo ulit dyan? Pumunta kami, wala man. May binablog kami dyan. Parang si Bien yung nakikita ko. Si Bien. Ayan nga si Bien. Oh. Ayan o. Ang sagit. Dito na lang daw. Ayan o si Bien. Oh. Ayan, tingnan mo si Bien. Oh. Ayan, bawi Darlene. Ayan. Pati na lang ako ng jogging ko. Doon ka daw sa unahan. Huwag daw dito kasi maliit ka pa sa... Kaya yan. Ay, bahala ka. Ikaw nakaalam. Ayan na. Ayan na. Ayan na, oh. Nasa, ano na. Sa loob na si Darlene. Nahatid na natin. Ayan na si Bien. Si Ben. Ay, wala. Nandun na sa loob si Bien. Magkaklase ba sila si Ben? Grade 6 na si Bien eh. Si, ano naman ay grade 4. Yan, dyan yung school ni, ano, ni Darlene. Nahatid na natin. Tyson din ba? Takad dito, takad. Ano mga estudyante. Ano ba? Mga bayan ba yung tawag dyan? Mga Tyson, Takad, ano ba yun? Barangay? Yung bahay doon sa bahay, Taisan yun, hanggang doon sa yung pinuntahan natin, yung tinorka ni Papa mo sa lupa. Taisan yun. Ito, takad naman to. Ano ba itong mga baryo? Barrio yata. Ayan, Mga barangay, parang maliliit man kung barangay. maliliit na. Pero hindi naman masyadong malayo kung lalakarin dito. Ni Darlene. Mali ka. Oh. Simbahan yan dyan. Tingnan mo, wala bang ano sa likod? Dito tayo. Ako nag-jogging. Pwede ka mag-jogging pag walang ulan. Jogging ako, ano, tanghali, ang init, umuwi na ako. Dapat kasi maaga ako makatulog. Na oh, balik na kami. Tapos na kami tapos na hatid si Darlene. Kakain na kami ng tanghalian. Yung ating mga tinanim kong luya yan. Luyang dilaw at saka luyang puti. Meron din tayong yung luyang pula. Ayan yung mga halaman. Hindi yan, Ros. Gumamila yan, nagbubulaklak na yung mga tanim kong gumamila. Ayan na, ang driver ni Darlene. Ayan na, ang driver ni Darlene. Chachal! Wala pang kain yan. Wala pa kain yan kasi natid pa namin si ate. Wawa yan. Wala pa kain. Ayan o, nagpapainit yan siya. Hindi pa yan nagkain. Yan, kain na kami. Kain na po. Si Kulasa yan. Baka kumain na si papa mo. Si Kulasa ba ito? O si Silvestre? Grabe guys, yung mga pusa namin dito, may mga pangalan. Kumain ka na? Kumain na yata si Doc. Kumain na yun. Kumain ka na? Kumain na pala, kami na lang dalawa. Meron ang kakain. Kain na kami guys. Tingnan po ang ating estudyante. Gutom. Hindi kasi kumain ulit kanina bago umalis. Umakyat na yun. Mataas po yung aming Kaya kailangan may patungan. Yan gutom si Darlene dumating. Hindi kasi nagkain ulit bago umalis. Yan. Bukas may exam din na kayo ulit? Opo. Half day ulit kayo? Umaga na naman po. Half day ulit? Opo. Yan, may exam. Exam lang po sila ngayon.
Di ba? Exam lang sila ngayon, kaya maaga si Darlene nakauwi. Ikaw, Marshall, may kasalanan ka sa akin. Kanina pa umaga yan, ha? Hindi mo kinain yan. Musta naman yung exam mo? Musta yung exam mo? Okay lang, madali lang. Hindi rin. Ganun talaga. Kailangan tiyaga-tiyaga lang. Maraos din yan. Di pa pala tapos si Bien? Di pa, naiwan? Mag-isa ka lang naglakad? Kaya nga, inaantay-antay ka rin ni Doc. Punta yata sila ni Doc kay Chloe. Nandiyan yata si Chloe ngayon. Yun, nauwi ko siya. Nandun yun sila ni kuya mo. Kuya rin at saka si Doc. Pinuntahan si Chloe. Si mama mo nasa labo pa rin. Kailan ang punta nila dyan? Hindi mo alam. Mag-chat na lang yun. Baka andun pa yung asawa niya. Akala ko ba yung asawa niya dyan na sa inyo titira? Ano man po. Ayaw niya? Dapat dyan na sila sa inyo para may tao lagi yung bahay. Ba't ayaw niya dyan? Parang pinakalagda po kasi siya, Papa. Parang? Pinakalagda. Lo. Nakakatakot naman yun. Siguro nga baka hindi siya hindi siya komportable sa inyo pag dyan siya. Pero okay naman po, mabait Hindi naman. po siya pinapatulog. Hindi siya pinapatulog. Andun kasi yung picture ni Papa mo sa sala eh. Kaya andyan lang yan si Papa mo. Yung espiritu lang ni Papa mo. Yung katawan wala na, pero yung espiritu ni Papa mo nandyan lang. Ay, grabe. Kakalungkot man, pero kailangan tanggapin. Saka ayaw po ni Lolo doon sa asawa niya. Ayaw na doon titira. Hindi po ayaw po kasama. At ang po, mayabang. Pinagmamayabang niya po kasi yung ang rami yung ganyan po. Yung yogan. Yan ang pinagyayabang niya. Opo. Di, meron man din po kami yan sa sorto. Sa magkakapatid mag-iisa. Sino bang matanda ng asawa ni mama mo ngayon? Si mama mo o si papa mo? Si mama mo o yung asawa niya ngayon bago? Yung sa mama po. Ang matanda? Pero dapat hindi na magyabang. Makisama na lang sa mga kamag-anak nyo. Para maganda ang pagsasama. Titira man siya dyan, ayos. Okay lang sila ni Okay po sa mga kapatid ni Papa. Pero ayaw ng mga pwesto ko. Kapatid ni Papa mo, okay lang. Pero sinong tito mo? Side ni Papa? Side ni mama mo? Opo. Yun lang. Lahat-lahat po kasi galit. Nahirapan si mama mo rin ang mahirapan niya. Kaya dapat makisama na lang. Kasi wala naman din mangyayari, wala na si Papa mo. Para maganda, yung parang love-love na lang. Para ayos lahat. Parang nga kung pinagdadasal yun ni ate, nakalagin. Pinagdasal ni ate? Opo. Sinong ate? Hello. Bakit? Hindi sila magkasundo? Di ba Wala po nung mahapulas dyan na ng itak po. si Chloe inaano ng itak? Hindi po, yung kasama niya. Grabe. Yun lang. Yun ang problema. Pero si Marian okay lang naman doon sa si Chloe lang ang Opo. Saka daw po, kung nag-anniversary daw po ulit sa Barcelona, hindi na po daw kasama. Ano yun daw po yun nila dito. Kaninong anniversary kay Papa mo? Hindi po, kay Lola po. Lola po. Lola, nanay ni mama mo? Opo. Ay, wag na lang siyang pumunta kasi hindi man niya kasundo yung side ng mama mo.
Huwag na lang pumunta yung asawa ni papa mo, mama mo. Kasi hindi man pala siya tanggap. Mahirap. Kasi po, mayabang. Pero sa inyo, okay naman sa inyo? Sa inyo, okay naman? Opo, pero ayaw po talaga nila dito. Kahit kada po, pag naabot na po yun sa bahay, malalagot daw po yun. Yun lang. Huwag na lang siya pumunta para walang mangyaring hindi maganda. Pero sa tingin ko, ngayon lang yan. Pagdating ng panahon, magkasundo-sundo Hindi, din hindi yan. po talaga. Ayaw talaga. Ayaw po talaga ng mga tito ko. Yun lang. Huwag na lang siya dyan. Kaya si mama mo talaga ang mapunta sa labo. O ilang taon na ba si Daryl? Ilang taon na yun? Tatlo? Tatlong taon na po. Hindi mamalayan. Mag-aral na naman si Daryl. Okay lang sana dito mag-aral si Daryl sa sa Mantagbak. Parang malapit lang school dyan, di ba? Doon sa labo, malayo? Malayo po. Yan nga, ang maganda nga sana kung dyan lang sila eh. At saka malapit lang pag nandyan sila, malapit lang yung punta mo o si Doc kung Hindi po magbablog. yung hindi po magpapaaral dun. Hindi po papaaralin dito po sa labo. Sa Mantagbak po yung tito ko nasa Taiwan. Yun ang magpapaaral. Maganda. Kasi din kung malayo doon. Eh, sinong kasama ni Daryl kung dyan sa Mantagbak? Si mama po. Dyan. Uwi na lang sila doon pagka Yun lang, mahirapan talaga. Okay lang sana kung okay yung mga side ni mama mo kay pwede sila dyan. Matapang pati ang papa ni mama po. Nung po magkakapatid nag-araway, nagkasalo rin po siya, na po. Dati po din po yung magkakasundo yung mga tito ko. Ngayon magkasundo na. Opo. Ganun lang naman magkapatid. May minsan nag-aaway, minsan maging okay din kasi wala mang ibang kundi magkapatid. Kasama talaga yan sa buhay, minsan away-away, pero bandang huli sila pa rin, magkaano pa rin. Ayos pa rin kasi wala namang. Ayaw po kasi ng mga tito ko yung mayabang. Pero pwede naman magbago yung asawa ni mama mo eh. Siya ang makisama. At saka ayaw po para sugal ng mga tito ko. Nagsusugal yun? Naku, yun ang problema. Nagiinom din. Yung nasabong po ayaw po yung mga tito ko. May bisyo. Ayaw. May bisyo pala. Yun lang. Opo, dati po ganun si Papa, pero araw-araw naman pong may dalang pagkain. Yan ang cross ni mama mo ngayon. Nagsugal pala si yan. Yun ang problema. Yan ang ni mama mo. Ang dati nga po, napag-iwala ni Mama. Ay po, sabi ko yung pera. Yan, tao na yan. Opo, Pero ngayon nagbibigay na. opo, at lalayasin siya ni Mama, babalik sa Mantagbak. Yun lang. Pero kung iba kasi ang ugali niya. Grabe. Kasi sabi kasi nila, pag mabait yung una mong asawa, ang pangalawa, baliktad. Ganun po yung mga sinasabi ng tito ko. Bumidyo call sila kagabi. Di sinali po ako sa GC nila. Oh. Sabi niyo po ako, sasabi niyo po dun si Mama. Nagagalit po lahat ng tito ko. Mga kapatid ni mama mo. Opo, sabi na daw ng mga tito ko, hindi daw papuntahin ulit dun sa may side ni Mama. Nahirapan yan si mama mo ngayon. Hindi, kasi siya mga kapatid niya, tapos asawa na din niya. Si mama mo ang nahirapan ngayon. Nahirap. Pero si mama mo pa rin ang masusunod. Kaya man niya magtiis na hindi sila okay ng mga kapatid niya. Nasa kanya yun. Kung ayaw niya na okay sila na lahat ng mga kapatid niya, may action siyang gagawin.
doon sa asawa niya. Hirap yun. Mahirap mamuhay na may galit sa'yo. Ako, pinagdarasal ng mga tito ko. Kalagyan talaga po. Grabe. Hirap yun. Hirap yun. Pero paano yung pag nandun sila sa Malabo, okay lang ba sila? Okay naman yung nila doon? Opo, kasi wala din malayo po mga tito ko dyan. Yun na lang talagang gawin mama mo. Sa labo sila pag andyan yung asawa mo kasi ayaw mo ng mga kapatid mo. Yun nga, nagpista po kami doon. Di po kami pinapaumagaan kasi papauluin pa sana po kami. Pinawi na lang po kami. Sinong papalo sa inyo? Yung mga tito ko po. Kasi po, madaling araw na po nun. Umuwi na lang kayo. Opo. Sinong kasama mo umuwi? Sila ata po. Yung doon po po kami nakatara sa sur. Sa SOR? Opo. Mahirap yun, ganun. Mahirap kaya na mamuhay na may galit sa'yo. Hirap gumalaw. Hindi katulad pag okay lahat, masaya. Grabe. Darating din yung araw, matauhan din yan si mama mo. Basta ang importante, ikaw, mag-aaral ka talaga hanggang sa makatapos. Kaya lang naman ang pangarap namin na makatapos ka sa pag-aaral mo. So, yan ang susi ng susi ng pag ikay nakatapos ng pag-aaral. Tsaka dapat marunong ka lalo na sa pera. Pag hindi masyadong importante, wag kasi iba kasi ngayon pag may pera, sige kahit hindi na dapat kasi may pera. Kaya nga lagi ko sinasabi sa iyo magbaon ka kasi kung may pera ka mangbaon araw-araw, ipunin mo. Kung marami na uso, di ba? Yung gusto mong bilhin, mabibili mo. Kaya ganun si Ken eh. Ayaw talaga ni Ken gastusin yung pera niya, yung galing dito, yung pamasko nyo. Nakalagay sa Cebuana. Yung mali pong 500 na pinitira ko ngayon. Bakit? Ang ginawa mo sa pera? Binigay po ko kay mama. Sige lang, pag araw-araw naman na may... Yung pong binigyan po ako sa Manila. Yung pong 1.5 binigay ko po kay mama. Andun kay mama. Okay lang. Pero pagka ngayon matuto ka nang mag-ipon. Pag may pera ka dyan, kaya nga gusto ko magbabaon ka. Kasi mahirap din naman napasok na walang kain. Paano kung magkaka-ulcer ka? Walang laman yung tiyan mo. Kaya kung akong masusunod, bago ka umalis ng bahay, may laman ang tiyan. Hindi pwedeng walang laman ang tiyan. Si Ken, ganyan eh. Alas 5 pa lang si Ken, gising na yan siya, pero hindi umaalis na walang kain. Kasi ang pasok talaga ni Ken alas 6. Kaya wala pa alas 6, umaalis na yun sa bahay. Yan, tapos hanggang 4 kasi ang labasan niya 12. Diretso na yan sa tutor niya hanggang 4. Tapos pahinga unti lang yan si Ken, alas 6 tulog na. Wala mas cellphone yun. Dito lang yung nakahawak ng cellphone. Bigyan po niya may cellphone mo po. May cellphone siya pero hindi siya nagsi-cellphone. May cellphone yun, kaso parang nasira na rin cellphone ni Ken eh. Alam ko nasira. May laptop yung tablet, hindi laptop, tablet. Kaso, hindi siya pinapalaro mama niya eh. Pag araw nang may paso kasi galing sa tutor, pakain siya tapos pahinga. 6 tulog na, 6-7. Tulog na yun. Kasi kusa lang din siya nagising ng alas 5. Minsan si mama niya tulog pa, siya gising na. Kusa na lang yun. Lang yun, sa bahay lang yun, nasa taas, nasa 4th floor kasi sila eh. Hindi yun katulad dito, kaya gustong gusto niya dito kasi nakakagala siya dyan, nakakabike siya. Nasa 4th floor kasi sila, kaya pag bakasyon gusto niya andito siya eh. Kaso mauwi si Ken ng Negros eh. Pero balak ni Doc mauwi ng Negros, sama tayo. Gusto mo? Ay, pinapauwi po kami ng mga tito ko dun sa kanila. Kasi
kasi po, kakausapin ko si mama. Saka po kami. Magtagal ba kayo doon? Hindi din po. Kasi pag ang uwi kasi ni Papa niya galing Taiwan, May. Ay bakasyon nyo parang March ng katapusan, wala na kayong pasok eh. Hindi po ang katapusan ng March. Minsan po, hindi po. Oh, 'di ba? Mas maaga kayong magbakasyon kaya si Ken parang nandito si Ken pagkatapos ng bakasyon kasi si Papa niya dadating ng May. Tapos yun, mag-Negros na sila. Parang balak ni Doc mapunta din ng Negros. Baka kung gusto mong sumama, sama tayo. Andun naman si Ken eh. Tapos na yung usapan namin ni ako ay naglilinis. Naglilinis po tayo, hindi pa ako tapos kasi mapunta tayo ng Mangcros. Ito yung dalawa kong alaga. Yan. Sarap. Si Kulasa, hindi ko alam na saan si Kulasa. Ngayon nabuka po guys yung tahi ni Kulasa. Kawawa naman. Nilalagyan po namin ng bandage yung kanyang sugat. Kaso tinatanggal niya eh. Kawawa nga. Bambihira. Parang na rin kasi, parang tao na rin ang turing namin sa mga ito eh. Mauna pa yan sa amin kumain pagkagising ko. Kaya na yan sila ang mo. Kasi hindi man titigil kakaikot dyan sa binti mo. Tulog na tulog. Si Kulasa ang naawa kami kasi yung sugat niya bumuka. At kaya bumuka yung sugat ni Kulasa. Shal, anong problema mo, Shal? Ay, anong problema mo, Shal? Bakit hindi mo kinain yan? Anong problema mo? Bakit hindi yan naubos-ubos? Hindi pa naubos yan. Hindi ka talaga makakalabas dyan. Oh, kain naman tong isa, oh. Buti wala ngayon dito si Yan, magluto pala tayo ngayon ng saging. Yan, may saging po tayo, guys. Sabi ni Ken, sabi ni Ren, magturon daw ako. Turon. Nakalimutan ko pong bumili ng yung wrapper. Gusto ni Ren turon. Hindi ko naman, ang inisip ko kasi, lang, laga. Gusto niya turon. Turon daw. O kaya ibanana ko. Ha? Baka nandyan lang. Walang nagtitibi ngayon eh. Ayan. Itong hilaw ay para bukas. Ayan ay hindi ko alam kung peprituhin ko or turon. Wala po kasing wrapper eh. Parang gusto ko ilaga lang. Ayan guys. Nakita mo? Ayan na pala eh. Tapos na yan siya kumain. Kasi nauna siya ni Bien. Pag matapos na kayong magkamasol, pwede tayo uwi sa Negros. Sama tayo. Kasi kuya rin din, uwi yan sama. Wala man tao dito.